channel. Ngayon, tatanungin ko po si Mama kasi may nag-comment si Madam Phil Qatar, from Qatar, si Madam, na mag-Q&A daw po kami ni Mama kung saan niya po nakuha yung sakit niya. Kaya, ni Mother. Nandun po si Mother sa kwarto. Tatanungin po natin. Kakatapos lang din po kasi namin kumain. Kumain po kami ng itlog at saka talong. Perinito namin yung talong kasi kahapon nag-insalada kami. Kaya, ayan, kami po muna dalawa ngayon ni Mama kasi si Jabran nandun sa asawa nga ni Daddy noong una. Nandun siya. Hindi ko alam kung uwi ba siya ngayon. Tapos si Emma at saka si Adel, nasa school pa sila. Maya-maya po uwi sila. Kaya puntahan po muna natin si Mom. Tarugin natin! Sige na kay, mag-interview tani mo. Tana sa diri kay na ay subscriber na nangutana. Asa daw ni mo nakuha mo sakit. Anong gagawin ko yung i-interviewin ko? Ayaw niya magpa-interview kasi nahihiya daw po siya. Ako na lang po yung sasagot. Sige, go. Magbabay na lang mga kabi. I love you. Kainis si ikaw mo, uy. Wow daw siya. Nahihiya daw po siya. Sige, ako na po yung sasagot. Ganyan din po kasi ako dati, di ba? Yung bago pa lang po nagba-vlog, nahihiya po ako magsalita. Kaya, ayan, parang si Mama din ngayon. Tapos, ayan, tignan niyo po muna yung view bago ako mag-explain para humaba po yung video. Ayan yung view. O, di ba? Ay, ano magagawa ko? Dito lang. Ito lang, lagi kong nakikita. Hindi tayo maka-alis-alis dito ng makapasyal-pasyal lang. Hindi tulad sa Pilipinas, kung gusto mong lumakad doon ng gabi, yung pasyal-pasyal, pwede. Dito, sus. Hindi. Pwede ka namang pumasyal, mag-isa. Pero pag nakita ka ng tao, hala, may bag na galakad eh. Ganon. Ay, nako, nakakasawa na yung Uy, bukas yung tindahan, oh. Tapos, anong gagawin? Wala. Tingnan lang. Yan, ako na lang po yung sasagot sa tanong niyo po, Madam. Ganito po kasi yan. Yung sa side ni Mama, sa side ng tatay ni Mother, meron po siyang parang kapatid ata. Yung mga auntie ni Mama sa side ng tatay ko po, sa grandfather ko po, meron, meron dalawa ata yung nagka-ganyan, yung breast cancer. Tapos, ayun, parang ganun, parang mana-mana po siguro yan, di ba? Di ko alam, basta yun na yun. Tapos, yun na nga, yung isa, hindi ko alam, basta yung alam ko lang, yung isa is namatay na po siya. Parang hindi yata po yung pinagamot. Ayun. Tapos, hindi ko alam yung isa. Hindi ko alam isa or dalawa. Kasi yung alam ko isa lang. Tapos, ayun, si Mother. And, yung pinsan ko naman din po ngayon, yung anak ng kapatid ni Mama, meron din po siyang yung parang cyst sa sa dede niya, pero hindi naman daw po siya masakit. Pero sana nga hindi na siya delikado, 'di ba? Lang, design lang siya ganun para hindi siya sana nga po hindi siya dito ay delikado ba. Hindi naman, sabi niya nga po, hindi daw po masakit. Kasi yung kay Mama, nung nagkaroon po siya ng cyst, masakit talaga. Yung parang pag hinawakan niya, sumasakit. Kaya yun. Tapos, yung ibang ni Mama, yung yung mga bukol-bukol niya, hindi po siya gumagalaw. Nagsistay lang siya. Merong gumagalaw, pero yung iba nagsistay lang. Tapos, yung sa pinsan ko naman po ngayon, gumagalaw naman po siya. Tapos, ayun, ni Mama, pinaoperahan niya, ganto ganyan. Nung pinaoperahan niya, tinanggal yung may malaki, tapos may maliit. Meron daw sobrang liit na natira, tapos hindi daw tinanggal ng doktor kasi ang liit daw, ganun, parang
hayaan na lang. Hinayaan lang talaga sa loob. Kaya, yun pagka lipas ng ilang buwan, mga 1 year na ata, sumasakit talaga yung ano ni mama. Pagkatapos ng operasyon, mga 3, hanggang mag-isang taon. After 3 months, hindi pa siya gaanong masakit. Pero nung lumipas yung mga 4, 5, hanggang naging isang taon at saka isang buwan, sumasakit na po talaga yung ano ni mama. Yung ba parang umiiyak na siya sa sakit. Iba, tinanong ko siya, ano yung masakit yung dati o ngayon? Sabi ni mama, iba daw po yung sakit ngayon kasi parang yung anta dito, hindi niya maantos ba, hindi niya matiis yung sakit. Kaya, ayun, nung pumunta si Tita Shelo dito, sabi niya na, na ipa-opera niya daw, ganto ganyan, siya daw yung bahala, gasto-gasto niya sa operasyon. Tapos yun na nga, nung pina-check up ulit ni mama, tapos tinignan yung ni mama, yung edit niya, ayun, sabi ng doktor na, chinek pa, pagkatapos pag ilang weeks ata yon si mama, na hindi ilang weeks, marag, kuan raman si, parang lang, mga 5 days, ganun, after 5 days, doon pumunta si daddy, tsaka si mama sa hospital. Tapos bumalik sila daddy doon, tapos ayun, nung nakita nilang yung result, parang si mama tsaka si daddy, nung umuwi sila dito, parang wala lang, ganto ganyan, pag parang iba talaga yung kutob ko. Ba, pag may kutob ka ba na iba, parang talaga, yun talaga yung parang pag may masama kang kutob, parang yun, kaya tingin ko pa lang sa mukha ni daddy, yung iba yung niya, yung saya niya ba na parang may mix talaga na lungkot na hindi ko, basta maaano mo yung sa mukha ni daddy. Tapos pag upo niya sa charpay, yung parang umiyak siya. Tapos nagtaka ko, hala, kaya yung ni mama. Tapos kinabahan na ako. Tapos ayun, sabi ni daddy na cancer daw si mama. Tapos ayun, umiyak talaga ako. Umiyak si mama, umiyak si daddy, sobrang iyak. Yung mga kapatid ko, hindi, si Adel, strong kasi siya, hindi siya umiyak. Si Emma, hindi niya maintindihan. Si Jabran din, hindi ko alam, mahirap silang paiyakin yung dalawa kong kapatid na lalaki. Si Adel nga, nung namatay si daddy, hindi siya masyadong umiiyak. Hindi ko alam kung hindi niya ba pinapakita or patago lang siya umiiyak. Basta yung time na yun, mahirap, hindi mo makita umiyak si Adel. Si Jabran, konti lang. Nung namatay si daddy, umiyak siya, pero hindi talaga yung pero sabi niya sa akin na patago talaga siya umiyak si Jabran. Si Adel, hindi ko alam kasi siya, isog-isog yung matapang-tapang si Adel. Tapos ayun na nga po, nalalaman namin dun na cancer si mama. Tapos ayun, dun na nagsimula yung kasi dapat daw kasi tinanggal yung yung cyst ba na sobrang liit, ganto ganyan, kasi lumaki po siya. Bakit kasi hindi yung tinanggal, di ba? Kaya ayun, sabi ni daddy na magdasal na lang, ganto ganyan. Tapos ayun, doon na nagsimula. Tapos ayun niya, tapos na yung chemo ni mama, tapos na yung radiation niya. Sana nga po, pagdasal niyo po talaga na tuloy-tuloy na po yung pagaling niya, maging okay na, cancer free na, wala na yung niya. Diba? Kasi, lagi pa naman siya nanaginip na, isasama daw siya ni daddy. Tapos sabi ko, paano na kami pag pinapabayaan na nga kami dito ng mga kapatid ni daddy na, tawag dito na nandito pa si mama, paano na kaya kung wala, mas mabuti pa yung asawa ni daddy nung una, kasi may paki pa talaga siya sa amin, yung mga kapatid. Yun talaga masasabi ko na wala. Ibang tao, opo, mas tumutulong sila sa amin, pero yung ewan ko ba basta next magchika tayo about dyan. Magbababay, thank you for watching na naman po ako. Kasi puno na po yung cellphone ko. Ayan, bye bye po.